Viral ngayon, personal na inspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang G. Araneta Drainage Improvement Project sa Quezon City na bahagi ng Oplan Kontrabaha ng pamahalaan. Layunin ng proyektong ito na solusyonan ang matagal ng problema sa pagbaha sa Metro Manila sa pamamagitan ng modernong drainage system gamit ang malalaking HDPE pipes at mobile pumping equipment. Sa pagbisita ng Pangulo, ipinakita ang aktwal na ginagawa sa proyekto, kabilang ang pipe laying operations, paglilinis ng daloyan ng tubig at mga hakbang upang maibalik ang natural na flow ng tubig patungo sa San Juan River. Sama-sama pong nagsikap at nagtulungan ang national government, local government at private sectors upang linisin at ibalik ang natural na water flow ng drainage. Pinag-aralan din itong mabuti para malaman kung ano ang dahilan ng pagbaha at kung ano ang hakbang ang pwedeng gawin para maiwasan ito. Upang mas maipaliwanag at maintindihan natin kung ano-anong improvements ang ginagawa at gagawin pa, kasama po natin ngayong umaga si Ms. Mary Christine Alcazaren, Administrative Assistant 3 mula sa DPWH. Good morning po sa inyo, ma'am. Good morning po, Ms. Chen, and good morning din po sa mga tagapakinig natin. Mamatanong ko lang po, no, gaano po ba kalaki ang epekto ng pagbaha sa lugar na ito kung kaya't kailangan po natin ng ganitong uri ng proyekto? Actually, Ms. Chen, malaki po ang epekto ng pagbaha rito, lalo na sa kahabaan ng G. Araneta Avenue at mga kalapit na komunidad. Kapag po kasi malakas ang ulan, mabilis pong tumataas ang tubig dahil hindi na kinakaya ng dating drainage system natin yung volume ng tubig na nanggagaling sa San Juan River at iba pang daluyan. And base po sa flood study na ginawa, nakita na kapag umabot po sa pile cap level ang tubig sa Mariablo Bridge, parehong direksyon ng Araneta Avenue ay binabaha na. Ang epekto nito, hindi lang po traffic, naapektuhan din ang kabuhayan ng tao, nahihirapan yung mga motorista natin, and pati yung emergency and rescue vehicles ay mahihirapan din pong makadaan. Kaya po, isinulong itong proyekto sa ilalim ng Oplan Kontrabaha ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, katuwang si Secretary Vince Dizon para mapalawak ang drainage capacity at mapabilis ang daloy ng tubig baha. Ang goal po nito is mabawasan ang lalim at tagal ng baha lalo na tuwing malalakas na pag-ulan po. Alam mo, base po kanina, ma'am, sa mga residenteng nakausap namin dito sa lugar, ang mga bagyong nagpabaha talaga dito ay yung bagyong Ondoy at itong recent lang na super typhoon Karina. Yes. Kailan po ba nagsimula or nasimulan itong proyektong ito at kailan po ang estimated date of completion? Ma'am, nagsimula po ito noong March 6, 2025. And sa ngayon po, target nating makumpleto ito this month para agad na mapakinabangan ng publiko po. Lalo na ngayong nagsisimula na ulit yung tag-ulan po. Alam mo, magandang balita po yan para sa ating mga residente. Lalo pa po't hindi lamang po pagbaha ang problema nila dito, kundi maging health risk din. Yes. At ang kanilang kabuhayan ay naaapektuhan din po dito. Miss Mary Christine, ano po ba o gaano po ba kalaki ang maitutulong ng paglalagay ng mobile pumping stations at ang HDPE? Malaki po yung maitutulong nito, Miss. Especially ngayong papasok na tayo sa rainy season. So yung HDPE pipes o yung high density polyethylene pipes ay mas malalaki na at mataas ang capacity compared sa lumang drainage lines natin. Ibig sabihin po nito, mas mabilis na makakaagos yung tubig ulan palabas ng drainage system natin. Kaya mas mababawasan yung pag-ipon ng tubig sa kalsada po. Yung mobile pumping stations naman po, parang support system po siya na kapag mataas na yung tubig sa ilog o kapag hindi na sapat yung natural flow ng drainage, tutulong po ito na mapabilis ang pag-pump out ng tubig baha para hindi ito manatili sa mga mabababang lugar po.
para po mas maintindihan ng mga nakikinig sa atin ngayon at live na nanonood, Mhm. pwede niyo po bang ipaliwanag sa amin kung paano ito inilalagay, ginagamit, at kung ano ang ginhawang maidudulot nito sa publiko, lalo na nga po at nabanggit niyo nagsisimula na ang rainy Yes. season? Ah, sige po, ang ginagawa po dito, una, naghuhukay muna para mailagay yung mga major drainage components tulad ng HDPE pipes, tapos box culverts and manholes po. After nun, naglalagay tayo ng catch basins or inlets na siyang sumasalo ng tubig ulan mula sa kalsada po. Lahat po ito ay connected sa main drainage line papunta sa San Juan River. May mga nilalagay din po tayong flap gates para maiwasan yung pagbalik ng tubig mula sa ilog kapag mataas na yung water level. And kapag mataas na yung level sa ilog, saka pumapasok yung mobile pumps po para tulungan ilabas agad yung tubig. Sa publiko naman po, malaking tulong po ito kasi mababawasan yung baha and mas magiging maayos ang biyahe at mas ligtas para sa ating mga motorista at residente, lalo na kapag malakas po yung ulan. Ilang taon po ba ang itinatagal ng mga mobile pumping stations na ito? Usually po, ma'am, ang mobile pumping stations po natin tumatagal ng around 10 to 15 years or even longer basta maayos ang maintenance at paggamit po nito. Pero importante pa rin po nating maintindihan na ang mobile pumps ay more of immediate or temporary solution po. Kaya it is crucial na makadevelop po tayo ng permanent pumping stations para sa long-term flood mitigation. Maliban po sa paglalagay ng pumping stations, ano-ano pa ang nakalakip ng flood mitigation structure sa kahabaan ng G. Araneta papuntang San Juan River? Bukod po sa mobile pumping stations, may mga components po yung buong flood mitigation system natin. So kasama rito yung sabi ko nga na malalaking HDPE pipes na nagsisilbing pangunahing daluyan ng tubig papunta sa ilog po. Meron ding manholes and catch basins na sumasalo ng tubig ulan mula sa kalsada. And meron din tayong outfall structure na direktang naglalabas ng tubig papunta sa San Juan River, flap gates or backflow preventers para maiwasan yung pagpasok ulit ng tubig mula sa ilog kapag mataas na yung water level nga po. And basically po, integrated system po ito. Magkakaugnay lahat para mas mapabilis ang pagdaloy ng tubig at mabawasan ang pagbaha sa area. Habang ginagawa po ba ang proyektong ito, ano ang mga na-encounter ninyong problema at paano nyo po ito nagawan ng paraan? Nako, isa po sa biggest challenges ay yung traffic dahil main road ang G. Araneta and limited yung working space and inevitable po yung mga temporary inconvenience sa ating mga motorista and residente. Nagkaroon din po actually ng challenges sa ating mga existing utilities tulad ng sewer lines, water lines, and telecom cables na kailangang iwasan o need na i-relocate po. And another challenge is yung groundwater o tubig sa excavation area, lalo na sa mas malalalim na bahagi po. Tapos, syempre, malaking factor din po yung weather, lalo na kapag umuulan. So, para ma-manage po ito, nagpatupad tayo ng traffic management plan tulad ng phased construction at lane diversions para tuloy pa rin ang daloy ng sasakyan habang ongoing ang proyekto natin. And of course, nakipag-coordinate din po tayo sa ating mga utility providers para maayos ang relocation ng kanilang linya. Gumamit din po tayo ng dewatering techniques para makontrol yung tubig sa excavation area and mapanatilihing safe ang working conditions.
kung makikita nga po natin, ito yung binabanggit namin na HDPE pipes na mas malaki. Kung nakikita ninyo ay ibinaba na yung pangalawa. So dalawa po yung magkatabi na inilagay para po mas maka-hold siya ng tubig baha. Yes. May itanong ko lang po ito sa inyo. Ano-ano po bang hakbang pa ang ginagawa ng DPWH upang sumunod sa direktiba ng ating mahal na Pangulo na magkaroon ng pangmatagalang solusyon sa pagbaha? As of the moment po, patuloy pong nagpapatupad yung DPWH ng iba't ibang long-term flood control projects alinsunod sa direktiba po ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasama po dito yung pagpapalawak natin ng drainage systems, dredging and river improvement works, construction ng pumping stations, installation ng floodgates, and regular declogging and desilting operations sa ating mga waterways. And continuous din po ang coordination ng DPWH sa iba't ibang government agencies at private sector like San Miguel Corporation para mas mapabilis ang implementation ng flood mitigation projects sa ilalim po ng Oplan kontra baha. And lastly, yung pinaka-goal po talaga nito is hindi lang pansamantalang solusyon, kundi mas sustainable at long-term na proteksyon sa ating mga komunidad laban sa pagbaha. Nabanggit niyo po kanina, no, nakasama sa proyektong ito ay yung construction ng catch basins at syempre, ito pong excavation and backfilling. At meron din tayong in-install dito na 2 pirasong 1.5 meters HDPE pipes, which is yung pinakita po kanina na ibinaba, and construction of manhole at saka inlet structures. Ito pong construction of catch basins, ano ang ginagawa nito, Miss Mary Christine? So, a catch basin, ito po yung parang drainage solution po siya. So, it will drain debris or garbage, no, and talagang nakakatulong po siya lalo na sa pag may mga floods po. So isa po talaga sa nagiging problema natin pag nag-clog na yung drainage system natin. So ito pong catch basins ang sumasalo kumbaga ng mga basura. Apo. Na tayong mga Pilipino kailangan din po nating maging aware sa mga nangyayaring ganyan. Yung mga maliliit na basura natin, pwede nating ibulsa para hindi na siya makadagdag at hindi na maging reason para bumaha. Apo, yes, tama po yan. Good morning. Andito na, well, as you know, we're here in G. Araneta Avenue. Tinitingnan natin ang mga iba't ibang ginagawa natin para mabawasan ang baha. At ito ay isang bahagi lamang. This is only one part of the interventions that we will be making. For example, ito, may drainage, merong desiltation para palalimin yung ilog. Tapos yung nailagay doon na malaking tubo, yun ay para sa drainage din, para yung pagka magkatubig ay dadalhin dito. Tapos bukod pa ron, meron na tayong pump dito, may bomba na rito para pagka meron na namang tubig na dumarating dito dahil dito historically pagka masyadong malakas ang ulan o kahit na may ulan, basta may ulan lang, baha agad dito eh. Kaya kailangan natin itong pumping station. Sa susunod siguro ay itong pumping station, temporary lang ito. Sa susunod ay gagawin natin permanent sa malapit-lapit sa San Juan River. At isang bahagi lamang ito sa napakalaking plano. Ito yung mga pinapakita sa atin. Meron tayo kasing NOAA study na ginawa ilang taon na. Ngayon pa lang natin talagang ginagawa lahat ng mga rekomendasyon doon sa study na yon. Kaya halimbawa dito sa lugar na ito, kung titignan ninyo ang terrain dito, malalim talaga dito. Kaya dito pumupunta lahat ng tubig. At kahit kaunti lang ang ulan, nandito na kagad yung tubig. At pagka malakas ang ulan, lumalampas daw sa tao yung lalim ng tubig. Kaya
But this is one of the areas that are critical. Kaya ito, nandito tayo. But it is not the only area that we are doing this kind of interventions to make sure that we find a way to bring the water, na ilabas ang tubig. At para naman, hindi na masyadong mabaha. Palagay ko, pagdating ng tag-ulan, maghuhukay pa sila ng mga isang metro pa daw. Kulang pa daw yung pagkabawas nila doon sa lupa. 1 metro pa daw. At malamang at mararamdaman na kaagad kapag tayo ay nasa tag-ulan na, ay makikita natin na malaking mababawasan. Yun lang talaga, dahil malalim dito, kapag napuno yung ilog, wala na talagang pupuntahan yung tubig. Parang ito yung yung nangyayari doon sa mga coastal area, na kahit na binobomba natin yung tubig, kung high tide, wala rin pupuntahan. Ganon din pagka yung ilog ay napuno. Kaya kailangan pa rin natin na gumawa ng kung ano-anong bagay kagaya nito sa kabuuhan. Ang ginawa po natin ay hindi para sa Metro Manila lamang. Siyempre yan ang inuuna natin dahil masyadong highly populated at marami naapektuhan pagka may baha. Kaya ito yung inuuna natin. Ngunit hindi dahil bumabaha rito, dito lang namin naayusin. Nahanap na kung saan nanggagaling yung tubig, at gagawa naman ng paraan doon para hindi na bumaba ang tubig, para hindi na mapuno yung ilog. So these are the strategies that we're employing. It will take a little time, but we've put in a good start. Itong pipe laying na ito, matatapos ito by May. By next week po. By next week, tapos na ito. Yung pumping station naman ay titignan natin, baka we can maumpisahan na natin na end of this year or next year. So patuloy lang. Isa lang ito. Napakarami ng ganito na ginagawa natin around Metro Manila at saka sa buong Pilipinas. And that is our way to find a way to flood control. Okay, sige. Maraming Thank you very salamat. much. Good, Thank you. good morning. Thank you very much. Dati po yung siguro mga 15 minutes lang na umulan, bumabaho na po hanggang gutter. Ngayon, nung itong pong nakarang araw, di ba po umulan, yung umulan siya na medyo matagal yung ulan niya, tsaka malakas. Awa ng Diyos po, wala pong tubig sa gutter, gawa nung ginawang flood control. Sa amin po napakagandang, maganda po yung ginawa nilang drainage kasi po, katulad po kami mga maliliit na mga tendera, hindi nakakapagbenta po kami kahit na umuulan na kasi wala ng tubig. Mr. President, maraming salamat po sa ginawa niyong flood control sa drainage. Ngayon po makakatulog na po kami ng maayos sa tuwing umuulan na hindi na kami kakabahan na kami ay babahain. Kaya maraming salamat po sa inyo. Ang tumatak po sa akin dito ay yung pong Karina. Noon po kasi nung mga dumaan ng bagyo po, hindi po talaga ganun kataas ang baha dito sa amin. Pero talagang binabaha po. Bagyo na yun na Karina po yun. Naku po, ay umabot po ng second floor. Mataas na po yun talaga, grabe na po. Kapasalamat nga po kami na ayos na po itong na to. Na para medyo gumaan-gaan naman yung mga pakiramdam ng mga tao dito na hirap na hirap mo talaga sa pagka dumarating yung baha na yan. Napakahirap po talaga. Nung yung Ondoy at Habagat is yung Ondoy is hanggang third floor. Yung Habagat hanggang second floor na lang. Pero sa ngayon, pag umuulan naman, okay lang yung yung pagbabaha. Pero sa ngayon po, sa ating presidente, ginawa yung drainage. Maganda po ang daloy ng tubig, lalo nung isang araw po umulan. Na po yung makikita mo yung daloy ng tubig, talagang bumabagsak sila lahat sa drainage. Kampante na po kami ngayon kasi nung umulan nga po nakita namin kung paano dumalo yung tubig. Sa presidente po, nagpapasalamat kami kasi natuunan niya po ng pansin yung Barangay Tatalon, yung G. Araneta, para po ma-improve yung mga drainage para po hindi na kami mababaha. Kaya pasalamat po kami sa ating presidente.